Ayan, so magandang hapon po. It's your favorite uncle, Tito Beast. Ah, ito yung kauna-unahang reaction video ko. Actually, ang daming bagay na ang gusto kong reakan for the past few years. May mapa ano man yan, mapa alam niyo yon, local, international, about government, about entertainment, news, science news, or kung ano-ano pa man yan. Pero ito yung isang news na hindi ko alam, pero talagang alam mo yung gustong gusto ko siyang bigyan ng comment kasi ang dami kong nakikita ng mga nag-feedback, nagbibigay ng kanilang mga komento wherein on my own perspective parang hindi nila naunawaan yung sinabi. So kung bago ka lang dito sa aking channel, of course bakit pa ako magpapaligoy-ligoy, subscribe na kayo, okay? Tito Padjaqueros of Calamba City. So puntahan na natin. Ito yung naging statement ni Professor Clarita Carlos, wherein sinabi niya, empirical evidence. Kahit naka-aircon pa ang classroom, kung bobo ang guro, wala din learning mga bata. So, marami ang nagbigay ng kanilang reaksyon tungkol dito. Marami ang nagalit. Marami ang, kumbaga sinabihan ng hindi magagandang salita si Prof. Carlos. Marami ang mga nagdunong-dunungan. Mapamatandang teacher, or sabihin natin matagal sa serbisyo, at yung mga baguhan ngayon. Medyo nakakasakit lang din sa damdamin ko kasi yung mga ilang estudyante na handle ko, mga nagbigay ng kanilang komento na kumbaga parang hinahamak nila o sinusukat nila yung sinabi ni Prof. Carlos. So, dito sa isang post na nakita ko, sabi dito kahit gaano katalino ang teacher kung wala po follow up sa bahay pag uwi ng bata, wala din po mangyayari kung iaasa lahat sa teacher. May nabanggit ba na iaasa sa teacher dun sa statement na empirical evidence, kahit naka-aircon pa ang classroom, kung bobo ang guro, wala din learning mga bata? May nakasabi ba dun na iniaasa? Unawain natin kasi yung statement, guys, ha? Walang sinabi doon na iniaasa. Nagbigay ng komento si Prof. Carlos na kahit daw nasa isang magandang silid-aralan or merong magandang pasilidad ang isang paaralan, pero kung ang nagtuturo ay kulang sa kaalaman, kumbaga gumamit ng figurative language ang Prof. Carlos dito. Kaso in Tagalog, matalinhagang salita kung tama ako ng pagkakaunawa. Tapos hanap pa po tayo dito. May isa naman ditong nagkomento na talaga namang dapat may competence ang teachers kasi he cannot give what he does not have. Okay? Sabi dito. And then, at matransfer niya ang knowledge with proper strategy. Ito, parang may sense to, Kung hindi tama ugali ng bata, nasa strategy pa rin ng guro ang kanyang pagkatuto. Sa public schools na mahihirap ang bata mula sa ibang klase ng pamilya, mahirap talaga magturo, which is true. Well, kahit naman sa private. Kasi actually ako, nag-umpisa akong magturo private hanggang ngayon naman. Ngayon, State University, wherein nandun lahat ng uri ng estudyante rin. So, meron nga sinasabi siya dito na maraming challenges pero maraming bata na kahit gutom pumapasok. So, nandun yung willingness. Pero sabi dito nung isang nag-comment, but basic, all students are inspired pag nakikita niyang marunong ang kanyang guro. May sense to. May sense to. Kasi kahit naman anong
itsura ng guro, kahit anong approach niya, pero kung ang ipapakita niya yung knowledge niya, kahit sinong bata mai-inspire. Oo, sasabihin, nakakatamad naman magturo. Ang bata kasi meron niyang thinking na kapag maraming sinasabi, ang dami namang inaano nito, ayaw pa maging straight to the point. Wherein, doon mo makikita diba? Doon sa dami ng kaalamang ibinabahagi. Pero para sa bagong henerasyon, parang ang dami ng sinasabi. Hanap pa tayo po dito ng ibang komento. Sabi naman nitong isa, sa awa ng Diyos, 25 years as classroom teacher at 2 stand fan lamang ang gamit. Well, ito ang tinaano yung aircon, which is medyo ang layo naman ito. Anyone can teach, but not everyone can educate. Gusto ko to sinabi ng isang to. Kasi lahat kaya namang magturo pero hindi lahat kayang maglinang, mag-inspire. Ito, isa pa to, maganda din. Yes, kapag hindi magaling ang educator, air-conditioned room will be useless. Tama! Ito, nakuha niya yung punto. Nakuha niya yung punto ng sinasabi ni Prof. Carlos. Okay? Pag mali yung structure ng education system, funding education will be useless. Tama rin naman Kasi kagaya na lang sa isa sa mga universidad na pinagtuturuan ko. Wherein, alam mo yon, porket, alam mo yung ito I'll be straightforward na. Pumapasok dito yung kakilala system. Alam mo yung kapag kakilala, backup na backup. Pero kapag ikaw, nagaling ka, o yung tumulong sa'yo, hindi nila gusto, wala. Nakagawa ka ng mali, i-dispatcha ka. Pero kapag talagang napapakinabangan, kukunin ka. Kahit na ganito, wala. Alam mo yung hindi gumagana ngayon yung kaalaman system Pumapasok tayo dun sa PR system, kakilala system. Kaya kahit na hindi kagalingan, nakukuha, tumatagal, nakakapasok. Halimbawa na lang, ang ilang mga guro sa DepEd, syempre, pakitang gilas yan sa una. Pero kapag nandun na yan sa sistema, aaminin ko, nakita ko yan. Kahit ako mismo, naramdaman ko yan nung bago-bago pa lang ako. Actually, nagsasalita ako ng ganito because I've been in the education system for 8 years. So, hindi po ako baguhan kung inyong mamarapatin. Alam ko ang mga kalakaran. At hindi ko rin sasabihing malinis itong pagtuturo ko dahil minsan nakakaramdam din ako ng pagod, minsan nayayamot din sa bata. Pero nonetheless, hindi ko tinitipid. Okay? Kahit saan akong room ilagay, binibigay ko kung ano yung kakayahan ko. At ako, honest ako. Hindi ako balat kayo tulad nung ilang mga guro na nakasama at nakilala ko. I'm just being honest with you guys. So, kaya pala pinalitan yung dating sekretary ng DepEd, which is, ito pwede ring make sense. Kasi hindi naman field nung dating sekretary ng DepEd na ngayon alam natin kung anong posisyon pa rin niya, di ba? Sabi dito, with changes of the children development, kailangan po baguhin ang style ng pagtuturo para sa Gen Z or Alpha. Ayan, tama. Pag-aralan ang holistic approach at way of teaching. Kasi, ito na nga nangyayari. Masyado kasing binigyan ng karapatan ng mga bata wherein, alam mo yung konting sumbong, yung mga heads, action. Konting bigay mo ng mga gawain, let's say, 3 to 4 activities, ang dami ng pinapagawa. Ini-spoon feed ang bata, wherein nung generation ng mga kaidaran ko, yung mga mas matanda pa sa akin, alam niyo yun, hindi uso yung ganyan na para kang bine-baby Yun yung term, bine-baby ngayon ng mga estudyante. Okay? Bine-baby. Ano pa pwede nating makuha ditong comment? Ito, isa pa tong maganda nga. Anak, pamangkin, anak ni Mare o pare, perennial donors. Ito yung nakakayamot. Masyadong pinapaboran dahil malaki ang naibibigay. Sa lahat na yata ng event, makikita ang pagbumuka. So, kahit sino ang daling niya, walang problema. At ikaw na ordinaryo kang papasok o hihingi ka ng idea, wala. Set aside ka. Kasi, ito yung term hindi kanya bata. Okay? Sabi dito, tanggalin yung favoritism. Kumbaga,
Oo, sabihin mong kakilala, pero pagdating doon, itrato ng ordinaryo. Hindi yung bibigyan mo ng ganitong pabor, talagang ibibigay mo na yung ganyan, wherein alam mo ang kakayahan. Eto pa, parang riles ng train yan. Yung isang riles ay ang paaralan at nakapaloob doon ng guro, sistema, kagamitan o supplies at equipments, facilities. Yung isang riles ay ang tahanan at kasama doon ang tamang asal na dapat hindi tinuturo ng magulang, tamang pag-uugali tungo sa pag-aaral, tamang pagrespeto sa sarili, wastong pagtuturo na dapat prioridad ng isang kabataan at maayos na kapaligiran at impluwensya ng mga kahalubilo. So, kumbaga, kinukonsider dito yung isang kabuuan. Hindi lang kasi palagi porky nga, yun ang nagiging problema eh. Mahina. Eto, ibang topic to. Pero ang nagiging tao ngayon na sistema mahina. Walang masama maging by the books, pero alam mo yun, nawawala yung reality ng pagiging guru eh. Kasi sumusunod masyado doon sa mga tao na merong kapangyarihan doon sa loob. Hindi nabibigyan ng patas. Kaya pag nasabihan ng ganito, masasaktan. Lalo-lalo na yung sasabihin ng mga matatagal na. Hanapin ko lang po yung isa sa mga posting. Kung di ako nagkakamali na i-share ko to, doon tayo magbabasa. Kasi dito po sa nakita ko ngayon, maganda yung mga binibigay nilang feedback kay Prof. Carlos. Ito po, kunin po natin yung isang comment. Okay, saglit lang po. Ayan, medyo nawala po eh. Hanapin ko lang yung posting na yon. Kasi doon sa posting na yon, marami. Ay, hindi pala dito. Well, anyway, marami kasi ang question eh. May isa akong nakitang posting na hinamon si Prof. Carlos na subukan mong ikaw ang magturo. Guys, common sense. Pagtuturuin nyo pa yon, napakatagal na ng pinagdaanan nun. Generations has passed her teachings. Ika nga. Again, hindi ako kampi sa kanya. Though, we've met her as well as online, face-to-face and online, and actually she is an inspiration. Kaya bawat sinasabi niya hindi natin masasabing tama, hindi rin naman masasabing mali. Okay? Wait lang po ulit ha. Ayan. Hindi ko po makita pero yung isang yon na nag-question, subukan mo ikaw ang magturo. Kung sino man yung masarap sana mag-drop name kaya lang ang hirap din naman dahil nga social media to. Alam niyo yung pang tao ang pagsusubukan mong magturo. Ay nako, ang hirap lang magsalita patungkol dun sa bagay na yon na wala ka sa kalingkingan, okay? Kung sino man ang makakanood nitong video ko at tutulig sa inyo ko, sasabihin nyo, tutap, fan ako, go, wala akong pakialam. Kasi ako, parehas ako ng mindset na tinataha katulad nung kay Prof. Carlos. Dahil sabi ko nga, kahit saang school, kahit ilagay nyo ako sa public wherein hindi ko pa sinusubukan mag-apply kasi alam ko ang kalakalan. Ayokong pumasok sa isang lugar na magiging maganda ang pakita mo, sasamantalahin ka, bago ka makarating sa tuktok, ang dami na. Dito nga lang sa ilang mga paaralang pinagdaanan ko, kita ko na ang sistema. Papasok pa ako sa DepEd. Sasabihin nyo, hindi ka matatanggap. Wala rin akong pakialam. Inuunahan ko na ang mga iko-komento nyo dito sa video ko. Wala akong pakialam. Hindi ko plano pumasok sa DepEd dahil ako, masaya ako sa trabaho ko. Okay? At besides, secondary, hindi. Oo, pwede ako din sa DepEd naman talaga, secondary education. Kaya lang, nung nalaman ko ang realidad ng buhay at nakita ko ang sistema na inaakala ko, pag ako nakapasok sa gobyerno, okay, hindi Eto na nga yun nakikita na natin na nangyayari Bias. Kakilala system, palakasan. Pag ayaw sa'yo, wala na talaga. Kahit anong gawin mong effort, hindi ka papansinin. Pero pag sila, nandoon na sa taas.
Shout out sa mga sinasabi kong yun. Minsan, kapag nandun talaga ako sa mood, da-drop name ko kayo lahat. Okay, so, mabalik lang tayo ha. Yung sinabing empirical evidence, eto papaliwanag ko doon sa mga nagkomento agad na hinahamak, negative ang comment kay Prof. Carlos. Guys, alamin nyo muna ano yung empirical evidence ha. Okay? Kasi yung ibang nag-comment, mga doctorate, matataas na, matatagal na. Naunawaan nyo ba yung empirical evidence? Sabi, ang empirical evidence ay observation na nakita na talaga, actual, experiment, scientific testing, which is, meron na. Okay? May basis. Validating or refuting theories. Kumbaga, recorded. So, meron talaga. Ito na lang. Karamihan ng mga nasa private school na teacher, mga kilalang university, nakakapasok because of this. PR, itsura. Pero pag nagturo, ay, wala, stick mo. Wala. Ako, nandoon ako sa dalawang kilalang university, pero ipinakapakita ko yung totoong approach ko as a teacher. Hindi ko inaano na dahil dito ka pumapasok, mataas o ganyan. Ikaw naman nandito sa isa sa mababang, hindi sa mababa kasi you could see the difference of a university and a state U. Sa state U, nandun kasi ang reality. Wherein sa university, pag kilalang university, usually, mataas ang tuition. Ang nakakapasok dyan, may kaya or scholar. So, kapag scholar, makikita mo yung effort. Kapag ganito ang bata, makikita mo yung kaasbagan. Anong ibig sabihin sa kaasbagan? Kahit hindi sila pumasok, wala silang pakialam. Pero sa state yung makikita mo rin naman, may mangilan-ngilan din naman dong batang asbag na walang pakialam. Wherein ako, ang inaano ko doon, sige, your college, hindi na kita para habulin. Okay? So, mabalik lang ulit ha. Nase-segue tayo eh. Sinabing empirical evidence, so may mga basis si Prof. Carlos. Hindi niya para sabihin nyo nang walang, alam mo yung pagkagising mo lang, ay nako, ang bobobo ng mga teacher, kahit nasa aircon yan, wala. Pagbobo, wala matututo ng bata. Hindi ganun yun. May basis. Okay? Oh, tutulig sa inyo dahil ang pinanigan niya, o diretsa ang salita, pinanigan niya si Bongbong Marcos. Eh kahit naman sino nung eleksyon na yun na nagsasalita, ako itatapat kay Marcos, siguro nalamangan dahil sa ganda ng pananalita no, ni Marcos, sabihin na natin ganyan. Nalinlang. Sa tingin nung iba, nalinlang sila eh. Guys, iba pa rin maaaring ibang discussion to ha. Guys, iba pa rin kasi. Kung ilalagay nyo dun sa panahon ng Penoy at ni Miss I'm Sorry, medyo okay ang buhay ngayon. Kay Penoy, daang matuwid, ayun, tumuwid ang paa. Kay Ginang I'm Sorry, ayun, may nangyari ba? Hindi man ako nabuhay sa panahon ni Marcos, pero narinig ko ang kwento ng aking lola na kung wala ka namang gagawin, hindi ka para saktan. Nandun kasi yung salitang pagsunod eh. Kagaya dito sa mga nagtuturo. Yung iba talagang atsuchuchu, aso. Gamitin natin yung salitang yun. Kasi, ang nagpasok sa kanila mataas. Kaya kahit mahina sila, walang pakialam. Kaya kahit turong Macau ang ginagawa ng mga yon, wala pa rin. Wherein ikaw na nagsisika, okay, I'll put myself. Wala. Makakakuha ka ba ng credit? Hindi ka paborito eh. Maaari nga sinasabi dito ni Professor Carlos, yung mga nagtuturo talaga na baguhan. Nakala mo kagalingan, porkit fresh graduate, nakapasa agad ng one take sa board exam. Ayan pa, kine-claim nila na mahirap daw ang board exam. Guys, hindi mahirap ang board exam, mag-aral kayo. Sasabihin ng mga bata, ikaw kasi may gawa ng exam. Come on, ginawa ko yung exam base sa itinuro, base sa ibinigay. Kung nakinig ka, madali kasi may nakaka-perfect nga eh. Mahirap sa'yo kasi wala sa isip at ayaw mo. Ganun yun. Hindi mo pwedeng sabihin na
dahil mahirap ang board exam, kaya hindi mo pwedeng matahin ng mga guro. Guys, hindi mahirap ang board exam. Bigyan mo ng focus. 100, 200, hindi. Kasi kada bato nyo ng numero sa akin, meron tataas at tataas dyan. Ibigay mo yung best mo. Ganon. Kaya huwag nyo sabihin, hindi mo alam ang pinagdaanan sa board exam. Guys, doktor na yun. Nakakuha ng license, masteral. Tapos tataanin nyo, common sense. Hindi niya hinamak. Sinabi lang niya na kapag walang kaalaman o walang kakayahan ang guro, kahit anong ganda ng paaralan, walang silbi. Yun ang pinupunto ni Professor Carlos doon. At hindi lang siya basta nagsabi, may mga ebidensya. Unawain nyo muna kasi. Huwag kayong parang si Makagago na nanggagatas. Wherein, nanggagatas siya pero meron siyang proof. Para kayo sigurong si Francis Leo Marcos, si FLM. Nakikisakay. Ako, hindi ako nakikisakay. Wala akong pakialam kung anong sabihin dito sa video na to. Sinabi ko ang sa tingin ko ay tama at alam ko na wala akong sinabing mali. Dahil ito totoo. Hindi ako perpektong guro. Pero kada magbibigay ako ng impormasyon sa bata, totoo na gusto ko yung ibinibigay ko. Kasi ako hindi ko na itinuring to na basta trabaho. Kumbaga, ang paniniwala ko, teaching is a passion and not just a profession. Kasi kapag profession lang, pera. Passion, gusto mo yung ginagawa mo. Kaya nga minsan napapaisip ako kapag ang isang subject, isang SEM lang napunta sa akin. Kasi gusto ko siyang tuloy-tuloy na naituturo. Kaya lang nga, kahit anong gawin mo maganda, pag hindi ka bata, walang mangyayari sa'yo. Kahit anong bago mo naman, kung ang kinapitan mo'y malakas, ilalaban yung ganto mo, mag-i-stay ka. Ang sarap mag-drop name. Alam nyo ba yon? Kung hindi lang anyway, kung sino man makapanood nito, go. Give your comments. Murahin nyo ako, sabihan nyo ako ng pangit. Push! Ako, inamin ko lang. Inunawa ko ang sinabi ni Professor Carlos. Ako, hindi ako nasaktan. Kasi alam ko sa sarili ko na kahit anong itsura ko, kahit anong pananamit ko, ang nilalabang ko, eto. Yung isip ko dun sa tinuturo ko, yung nararamdaman ko sa subject na ibibigay ko. Overall, guro ang ginagawa ko sa harap. Hindi ako model, hindi ako nagchichismis, diretso ako sa bata, pero tinitingnan ko pa rin ang approach ko. Hindi ako nagsasalita ng patalikod sa bata. Patas ako makipag-usap na sa tingin ng iba may favoritism o dahil alam niyo, that's bullshit. Wag ako sa mga makakakita nito, wag ako. Inuulit ko, hindi ako perpekto. Pero kahit kailan, hindi ko tinipid ang bata. Pag ako nagturo, ibinibigay ko. Pag nagbigay ako ng gawain, hindi lang para pahirapan. May purpose yon. At never akong sumipsip. Nakapasok ako dahil may kakayahan ako. Kaya hindi ako nasaktan sa sinabi ni Prof. Carlos. Babalik lang ulit tayo doon. Ilagay mo ko sa labas, ilagay mo ko sa magandang room, i-hire mo ko kahit sa international school, i-hire mo ko kahit sa remote na paaralan dito. Gagawin ko kung ano tong turong ginagawa ko. Kasi gusto ko ang ginagawa ko. Kayo, gusto nyo ginagawa nyo o sip-sip lang kayo? Tapusin natin yung usapan dito. Bye-bye.